Magandang gabi sa inyong lahat. Meron lang akong ibabahaging kwento na naikwento lang din sa akin ng aking kaibigan. Nangyari po ito noong kabataan pa niya noong tumungo raw sila sa isang baryo sa Bicol. Tawagin na lang pala ninyo ako sa pangalang Berta at yung kaibigan ko naman ay tawagin na lang po natin sa pangalang Nelia. Noong mga panahong ito, mga nasa edad na 13 anyos pa lamang daw siya. Dahil bakasyon naman noon, nagpasya nga yung kanyang mga magulang na tumungo sila sa probinsya. Nung mga nasa edad na 9 na taong gulang pa lang kasi, yung kaibigan kong ito, noong huling uwi nila doon sa lugar na iyon. Nang nalaman naman niyang uuwi nga sila, ay ganoon na lamang daw yung kanyang tuwa. Anya pa, makakapaglaro siya kasama yung mga pinsan niya doon. Kinaumagahan nga noon ay agad raw silang umalis. Bali yung kasama nga ni Nelia sa kanyang pagbabakasyon ay yung nakababata niyang kapatid at yung kanyang ina. Bago raw sila umalis, pinagbaunan pa raw sila ng luya para maiwasan daw nila yung mabati ng mga matatanda sa kanilang pagbabakasyonan. Nagpaalala rin daw yung nanay ni Nelia na wag basta-bastang makikipag-usap sa hindi nila kakilala. Makaraan naman yung ilang oras na biyahe ay nakarating na rin daw sila sa probinsyang yon. Dahil sinundo naman si Nelia ng isa niyang tiyuhin, hindi na nga sila nahirapan pa sa paghihintay sa kanilang masasakyan. Pagkarating naman daw nila sa baryo ng kanilang lolo at lola, ganoon na lang yung tuwa ng mga ito. Agad silang lumapit kina Nelia at niyakap sila. Dahil tanghaling tapat na raw sila noong makarating doon, nagpahinga lang sila saglit at pinatulog naman sila ng kanyang ina noong medyo hindi na nga ganon kainit. Samantala, habang tulog daw si Nelia at ang kanyang kapatid, inabala naman ng kanyang ina at ng iba nilang kamag-anak ang paglalaro ng mahjong. Yun daw talaga yung kanilang pangpalipas oras. Habang naglalaro ay nagkakamustahan daw sila sa kanilang mga buhay. Bandang 3:00 ng hapon noon, nang magising nga si Nelia, hindi na raw siya nagatubili pa at bumaba na siya sa bahay ng kanyang lolo at lola. Naabutan naman niya ang kanyang ina na naglalaro pa rin ng mahjong. Kaya sa halip na lapitan daw yon, minabuti na aking kaibigan na pumunta sa may likod ng bahay. Pagkarating daw niya roon, agad siyang nagpalingalinga. Naisip pa niyang malaki na nga yung pinagbago ng lugar ng kanyang lolo. Pero yung bahaging masukal ay hindi pa rin daw nalinisan. Medyo kinakabahan pa raw noon si Nelia sa kung anumang iniisip nito. Pero dahil wala naman siyang ibang gagawin, minabuti niyang tumambay na lang muna roon. Panay pa raw noon yung hawak niya sa kanyang bulsan na meron pa ring luya. At dahil nabagot na nga ito, kinuha niya yung luya at agad na itinapon. Nasa kalagitnaan daw siya ng kanyang pagtambay doon nang may mapansin siyang tao. Hindi nga niya nagawang maninag yung mukha nun dahil medyo may kalayuan daw. Ang tanging alam lamang niya ay lalaki yon at nakamasid sa bahay ng kanyang lolo at lola. Sa hindi malamang dahilan ni Nelia, ay nakaramdam daw siya ng pangingilabot. Biglaan din daw na nanlamig yung kanyang likuran, kaya't ninais na lamang niyang bumalik sa loob ng bahay. Subalit saktong pagkasimula niyang maglakad pabalik, ay sumakit daw ng sobra yung kanyang tiyan. Hindi raw niya yon natiis at namilipit siya dahil nga sa sobrang sakit. Dahil gano'n na nga yung nangyayari, biglaan daw siyang nasuka at parang bigla siyang matatay. Pinilit raw ni Nelia ang makahakbang patungo sa tapat ng kamag-anak niyang naglalaro ng mahjong. At saktong pagkatayo daw ng kanyang ina sa upuan nito para puntahan siya, doon daw ay nanghina nga yung tuhod ni Nelia at kasabay ng pagbagsak niya sa lupa ay ang kanyang pagtatae at pagsusuka.
Yun daw talaga yung nangyari. Nataranta naman yung kanyang ina at maging yung mga kasama nitong nagmamadyong. Inalalayan nga nila si Nelia at nang matauhan ito, iyak na lang daw ito ng iyak. Nagkwento ito patungkol sa lalaking nakita niyang nakatitig sa bahay ng kanyang lolo at lola. At nang mapatitig daw yon sa kanya, ay kumirot daw ng sobra yung kanyang tiyan. Nagtaka pa nga siya kung bakit merong dumi, kaya't pinaalala ng kanyang ina kung ano nga bang mga nangyari. Ayon pa sa lolo ni Nelia, baka raw nawala na sa kanyang sarili yung kaibigan ko noong mapatitig sa kanya yung matandang lalaking kanyang sinasabi. Malakas daw marahil yung usog ng lalaking yon, kaya't ganon nga yung nangyari. Naalala naman ng aking kaibigan ang patungkol sa luya na kanyang itinapon, na kung hindi nga sana niya ginawa ay baka hindi yon nangyari sa kanya dahil meron siyang pangontra. Dahil nga sa mga nangyari, minabuti nilang pagpahingay na muna si Nelia. Pinahira na rin nila ng luya yung kanyang tiyan, pati na rin sa noo, kamay at pati sa paa. Nang sa gayon daw ay mawala yung usog ng matandang aswang na iyon. Naisip pa nga nilang baka babalik-balikan si Nelia ng naturang matanda dahil mga dayo nga sila sa naturang lugar. At dahil dito, minabuti ng mga kamag-anak ni Nelia na bantayan nga yung paligid. Nagpahinga na lang si Nelia noon sa loob ng kanyang kwarto at naiwan nga siya roong mag-isa. Dahil masakit pa rin yung kanyang tiyan noong mga panahong yon, tumanggi siyang kumain ng hapunan. Minabuti niyang magpahinga na lang habang yung kanyang mga kamag-anak naman ay nagsalo-salo na sa hapagkainan. Habang nakahiga raw sa banig si Nelia, naging panay yung pagtitig niya sa bintana ng kwarto. Palibhasa daw kasi ay natatakpan lamang daw yon ng mga sako. At wala man lang kahit na anong harang. Medyo mahirap din kasi yung buhay ng lolo at lola ni Nelia. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtitig doon nang may kung anong humawi raw sa sako. Inisip pa nga ni Nelia na baka isa nga sa kanyang mga kasamahan sa bahay yung may gawa sa bintana. Ngunit naisip niyang abala nga sila sa pagkain, kaya't malabong mangyari yon. Maliwanag daw noon yung buwan, at dahil nakahawi na yung sakong takip ng bintana, direktang nakikita ni Nelia yung labas ng bahay. Iginala niya ang kanyang paningin doon hanggang sa masipat nga niya yung puno ng niyog na wala ng mga dahon. Naisip niyang baka patay na nga yung naturang niyog, pero hindi pa tuluyang nabubulok yung ugat nito. Walang ano-ano, may napansin siyang parang gumagalaw roon. Hayaan na lang sana niya iyon dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Nais ng araw sana niyang bumangon noon at pilitin yung kanyang sarili na kumain. Pero napatingin nga siya doon, lalo nang makita niyang parang may malaking hayop na nakakapit ng patiwarik sa may puno ng niyog. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano nga ba yung kanyang nakikita. Nang magsimulang gumalaw daw yung nilalang at nang mapatitig daw yon sa pwesto ni Nelia, parang nanlambot daw siya at hindi na makagalaw. Walang ano-ano. Napansin niyang hindi pala yon isang hayop dahil yung hubog daw nun ay kawangis ng isang tao. Ang labis pa niyang pinagtataka noon ay kung bakit parang tuko daw yon, nakakapit sa puno pero patiwarik na para ring paniki. Habang nakatitig sa pwesto ni Nelia yung nilalang, napansin din daw niya yung mga mata nito na maliwanag, na talagang nakikita raw sa refleksyon ng buwan. Habang ganun nga yung sitwasyon, nagdasal daw siya na sana ay umalis na nga yung naturang nilalang. Bunsod ng hindi nga niya magawang igalaw yung kanyang katawan, ay minabuti niyang saglit na ipikit yung kanyang mga mata. Pagkamulat niya, muli niyang dinako yung kanyang paningin sa patay na puno ng niyog.
at tila nabunutan daw siya ng tinik sa kanyang lalamunan. Nagawa na rin niyang igalaw yung kanyang katawan, kaya't nagmadali siyang bumangon at tumakbo palabas ng kwarto. Pagkalabas nga nito, dumiretso siya sa kusina at kumain na rin kahit napatapos na nga yung kanyang mga kamag-anak. Kita naman ng ina nito na parang may kinatatakutan si Nelia, kaya tinanong nga niya ito kung ano nga bang problema at kung masakit pa ba yung kanyang tiyan. Napailing naman si Nelia at may pag-alinlangan siyang sagutin ang kung ano mang naging tanong sa kanya ng kanyang ina. Iniisip nilang baka dala lamang ng takot at sakit ng tiyan yung naging reaksyon ng kanyang mukha, at napagpasyahan nga nilang hayaan na lang muna itong makakain. Nagmadali naman noong kumain si Nelia, at saktong pagkatapos raw niya ay biglaan namang sumakit ng sobra yung kanyang tiyan. Dahil doon, nagmadali raw siyang tumungo sa banyo. Pero dahil konektado naman daw yon sa bahay ng kanyang lolo at lola, hindi nga siya natakot at hindi siya nagpasama sa kanyang ina. Nasa kalagitnaan na noon ng kanyang pagbabawa si Nelia noong makarinig daw siya ng mahihinang paghuni na parang gawa ng butiki. Inakala nga niyang butiki lamang yon sa kabilang bahagi ng kanilang dingding, kaya't hinayaan na lamang niya yon. Subalit napansin daw ni Nelia na habang humuhuni yung butiki sa kabilang panig ng dingding ay lalong sumasakit yung kanyang tiyan. Walang ano-ano. Nagulat siya at napatayo noong makarinig siya ng mga kaluskos sa likod ng banyo. Sinundan daw yun ng pagsigaw ng kanyang lolo at pati na rin yung dalawa niyang tiyuhin. Kaya't nagmadali na lamang si Nelia na tapusin na ang kanyang dapat gawin. Saktong pagkalabas raw niya ng banyo, nagkakagulo na raw silang lahat. Tumakbo raw palabas yung nanay ni Nelia dahil meron daw nilalang na nakita yung kanyang lolo pati na rin yung kanyang mga tiyuhin sa may labas nga mismo ng kanilang bahay. Tatakbo na rin sana palabas si Nelia noon, pero sinabihan daw siya ng kanyang ina na samahan na lamang nito ang kanyang kapatid sa kwarto. Ayaw sana ni Nelia dahil takot rin daw siya, pero alam niyang pagagalitan siya ng kanyang nanay kung hindi man niya yon sundin. Kaya't minabuti na lang niyang pumasok sa kwarto at samahan yung kanyang nakababatang kapatid. Pagkabalik ng mga kasama ni Nelia sa bahay, nag-usap raw sila patungkol sa nilalang. Ayon pa nga sa lolo ng aking kaibigan, ay parang tuko raw yun na kumakapit sa likod ng banyo. Ang katawan daw nun ay parang tao lang din at sobrang itim daw nito, na parang naglalangis din daw yung katawan. Dahil doon, nagkaroon nga sila ng duda na baka aswang yon. Yun yung lalaking nakausog rin kay Nelia. At dahil nga sa nangyaring yon, sinabihan si Nelia ng mga magulang nito. At dahil dito, ay wala nang nagawa pa yung kaibigan ko kung hindi yung mahigaan na lamang. Dahil natakot na rin siyang matulog. Minabuti niyang magtulog-tulugan na lang habang nagmamatsyag sa paligid. Samantala, yung iba naman nilang kamag-anak ay muli pa raw na nagmadyong. At nanindig daw ulit yung balahibo ni Nelia nang malaman niya na nakahawi pala yung sakong takip ng bintana. Napaisip nga siya kung may humawi naman doon o baka nakalimutan lang ng kanyang lolo na ayusin yon. Dahil naalala niya ang kanyang nakitang nilalang sa may puno ng nyog, natatakot din daw siyang lumapit sa bintana para ayusin yung sakong takip doon. Kaya minabuti na lamang ng kaibigan ko na pumwesto ng patalikod. Walang ano-ano. Nagulat siya dahil may narinig siyang paghuni ng tuko sa may bintana. Kinilabutan daw si Nelia, pero may mga nagudyok sa kanya na lingunin yon. At dahil dito, marahan siyang napalingon sa bintana at gano'n na lang yung lakas na pagsigaw ni Nelia nang makita niya ang isang maitim na nilalang
na nakasilip sa kanya at may nagbabagang mga mata. Dahil nga sa lakas ng kanyang pagsigaw, dali-daling pumasok yung kanyang ina sa kanyang kwarto. Ganon din yung kanyang lolo. At yung mga tsuhin naman daw niya ay lumabas para tignan at magmatsyag na rin sa paligid. Inabol daw ng kanyang mga tsuhin yung nilalang na yon at hindi raw sila tumigil hanggang sa magawa nilang itabo yon. Pagbalik naman nila, agad nilang sinabi na aswang nga yon. Sigurado nga raw sila na si Nelia yung pinupuntirya nito. Dahil doon, minabuti nilang magbantay hanggang mag-umaga na hindi na nga sila naglalaro pa ng mahjong. Sa takot naman ni Nelia, ay hindi nga sila nakatulog ng kanyang kapatid sa kwarto. Sa halip ay sa may sala raw sila natulog, kung saan nga naroroon yung iba pa nilang kamag-anak. Kahit papano, nakatulog na rin naman ng mahimbing noon yung kaibigan ko, lalo pa't may nagbabantay na rin sa kanilang paligid. Dahil nga sa nangyaring yon, sa unang araw nila roon, ay minabuti na raw ni Lolo at ng mga tsuhin ni Nelia na gumawa ng mga sigang merong asin at saka insenso. Pagsapit daw ng dilim, at sa paraang daw yon, ay matatakot daw yung mga aswang na bumalik. Hindi na nga nila nakilala pa yung nilalang na yon. Wala raw silang ideya kung sino nga ba yon. Mabuti na lang din at walang napahamak sa kanilang bakasyon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Carlo nga po pala ng Bicol. Hindi ko nababanggitin kung saang parte, basta sakop po ng Bicol region. Nasa 49 na po ako ngayon. At nangyari po ito, dekada 90. Wala pa naman akong asawa ng panahon na ito. Pero aktibo na po akong naghahanap at meron na ring mga nililigawan sa mga natitipuhan ko. Madalas nga lang po hindi nagtatagal kapag nagkakaroon ako ng karelasyon. Hindi ko rin talaga alam kung meron bang problema sa akin noon. O talaga bang malalandi lang na mga babae ang natsatsambahan ko noon, na lagi nga po akong ipinagpapalit. Kung hindi man na mahuhuli kong merong kasamang iba, magugulat na lang po ako isang araw at ipinagpalit na pala ako na walang masyadong paliwanag kung bakit. Ganon talaga siguro kapag mahirap lang ang lalaki noong panahon na iyon. Madalas ipinagpapalit po sa may pera. Base lang po ito sa mga nangyari din sa aking mga kakilala doon po sa lugar namin. Yung lugar po namin ay medyo may pagkaliblib. Medyo tago at bihira lang na merong dumayo doon. Lalo at wala namang mapuntahan talaga doon banda sa baryo namin. Palayan lang po at kagubatan sa ibang parte, lalo na po doon banda sa amin. Meron po ako noong kabarkada na taga-kabilang baryo. Tawagin po natin siyang Johnny. Katunayan, kumpare ko po ito, dahil ninong ako ng kanyang anak. Bale, katabi lang talaga ng barangay namin yung sa kanila. Nilalakad ko lang nga po kapag pumupunta ako sa kanila para makipag-inuman o kung wala lang akong magawa sa buhay. Binibisita ko lang siya paminsan-minsan. Nung nabuntis po yung nakababata kong kapatid na si Mariel, panay na po yung away na nangyayari sa bahay namin noon. Kaya napapadalas po noon ang pagpunta ko sa bahay nitong kumpare ko. Simula po kasi ng mga anak ang aking kapatid, hindi na nagpapakita sa kanya yung nakabuntis sa kanya. Kaya halos araw-araw na mainit yung ulo ng aking mga magulang. Kaya madalas po silang mag-away. Ako po, ayaw ko talaga ng maingay kaya umiiwas po ako sa bahay noon. Baka sabihin po ninyong wala akong pakialam. Ako rin po noon yung sumusuporta sa pangangailangan ng kapatid ko at ng anak nito. Kung saan-saan din naman po ako rumaraket para magkapera. Dahil nga dumadalas po yung pagpunta ko doon sa kabilang barangay, meron po akong nakilala doon na isang magandang babae. Si Rebecca. Mabait po ito at maganda.
at kakilala po siya ng asawa ng kumpare ko. Kaya syempre nagpatulong po ako sa kanila na ireto na nga po nila ako doon kay Rebecca. Tuwang-tuwa po ako noon nung malaman kong wala pa pala itong asawa. Nung pinakilala po ako nila Johnny kay Rebecca, naging maayos naman po yung una naming pag-uusap. Sandali lang po yon. Pero para po sa akin, makabuluhan po yon. Lalo at iba talaga ang nararamdaman ko sa kanya noon. Pakiramdam ko nang ipinakilala po nila ako sa kanya, parang mas lalo po akong nagkaroon ng interes dito. Mas lalo po akong nagkagusto. Nasundan pa nga po ng makailang pagkakataon yung pag-uusap po naming dalawa. Pero nagpaparamdam pa lang po ako noon at wala pa talagang klarong usapan. Hanggang isang araw, napagkasunduan po namin ni Rebecca na pupunta kami sa bisperas ng kapistahan sa isang sitio doon sa kanilang baryo. Kasama rin po namin si Johnny noon at ang isa pa pong kaibigan ni Rebecca. Yun po yung aming usapan. Ang kasunduan po namin, magkikita kami sa may barangay hall mga alas 8 po ng gabi. Naisipan ko po noon na sunduin ng mas maaga si Rebecca. Mga alas 7 pa lang po ng gabi, nandoon na po ako banda sa bahay nila. Kasama ko po noon si Johnny dahil siya po yung nakakaalam sa daan papunta kay Rebecca. Meron pa nga po akong dalang bulaklak noon eh. Ang usapan po namin, kapag kumatok na ako sa pinto at pinagbuksan na ako ni Rebecca, ay aalis na rin agad yung aking kumpare. Ngunit yung nangyari, habang nag-uusap po kami ng aming gagawin sa may likod ng malaking puno ng mangga, nagulat kami nang bigla kaming may narinig na tumatakbo mula sa damuhan. Paglingon po namin, agad po naming nakita si Rebecca. Walang saplot at nagmamadaling pumasok ng bahay. Napayuko po kami noon eh. Sigurado talaga kami na siya nga yung nakita namin. Pero yung malaking katanungan po noon sa amin, bakit? Sabi po ng kumpare ko noon, baka naligo lang daw sa ilog dahil may ilog po doon banda sa likod ng kanilang bahay. Pero bakit walang saplot? Isa pa, hindi ko lang po noon masabi sa kumpare ko. Pero parang may kung ano sa bunganga ni Rebecca nang makita ko ito. Parang duguan o parang balot po ng dugo. Gayon pa man, inisip ko pa rin na baka guni-guni ko lang. At doon talaga bumabalik ang utak ko sa katotohanang nakita ko na nga po siyang walang saplot. Siyempre, gusto ko po yung babae kaya kakaibang pakiramdam din po sa akin yon. Ang nangyari po noon, hindi ko na lang pinali si Johnny. Kumatok po kami sa pinto at binigay ko pa rin yung bulaklak kay Rebecca. At sabay po kaming pumunta doon sa napag-usapan po naming lugar. Na naroon na nga rin po yung kaibigan ni Rebecca nung dumating po kami doon. Tinuloy lang po namin yung plano noon. At wala naman pong nangyaring kung ano noon. Hindi ko lang alam pero parang nawala na sa utak ko yung aking kakaibang nakita. Talagang sa isip ko po noon ay guni-guni ko lamang. Ito ay sa kabila ng katotohanan na nung gabing pumunta po kami doon, mag-isa lang din po si Rebecca sa kanyang bahay. At pagdating po namin, ang sabi po nito ay kakagising lang daw po nito. Nagsinungaling po ito sa amin dahil sigurado po kaming siya po yung nakita naming walang saplot na biglang lumabas mula sa damuhan at agad na pumasok sa bahay. Pero wala eh, binaliwala ko po lahat ng yon nung maramdaman ko pong meron akong pag-asa sa kanya. Lumalabas na nga po kami noon na kami lang. Nagkikita po kami at wala naman akong napapansin sa kanya. May mga nabanggit po ito na kamag-anak daw po nito. Tinuturo pa nga po nito yung bahay kapag nadadaanan po namin. Pero hindi ko talaga nakita pa ang mga magulang nito. Alam ko po noon na malapit na po niya akong sagutin.
Kaya iniiwasan ko po yung mga bagay at mga tanong na posibleng makasira doon. Hanggang sa pumunta po si Rebecca sa bahay namin. Tuwang-tuwa po ito sa aking pamangkin na bagong panganak pa lang nga po noon. Mga ilang buwan pa lang po. Akay-akay pa po nito lagi ang pamangkin ko. At nagustuhan naman po siya ng pamilya ko. Dahil bukod nga po sa mabait, ay hindi daw maarte at maganda pa. Hanggang sa pinuntahan po ako noon ng kumpare ko. At meron po itong sinabi tungkol kay Rebecca. Na bago lang daw po niya nalaman. Ang usap-usapan daw pala, umalis na raw yung mga magulang ni Rebecca. Ito ay ayon sa pinakamalapit na bahay doon banda sa kanilang bahay. Hindi naman sa literal na kapitbahay nila, pero medyo malapit po doon. Lalo at magkakalayo po yung agwat ng mga bahay noon. Narinig pa daw nila na sabi daw ng mga magulang ni Rebecca, hindi na raw yun yung kanilang anak. Ibang-iba na raw ito. Kaya binalaan ako ng kumpare ko na mag-ingat sa babaeng ito. Pero hinayaan ko pa rin si Rebecca na pabalik-balik sa bahay namin. Isang malaking pagkakamali ito. Namuntik na nga pong mapahamak ang isa sa mga miyembro ng pamilya ko. Isang gabi po noon, umalis po ako saglit noon para bumili ng uulamin namin sa hapunan. Naiwan po sa bahay si nanay, yung kapatid kong babae at ang sanggol nitong anak. At syempre si Rebecca. Dahil doon nga po ito lagi pumupunta. Nung umuwi na po ako, Sir Dan, nagulat po ako noon dahil agad po akong nakarinig ng sigawan. Boses po ng nanay ko at ng aking kapatid. Nung tumakbo po ako, nakita ko pong mabilis na tumakbo si Rebecca. Papasok po doon sa kakahuyan. Yung kilos po nito noon ibang-iba na parang tumatakas. Medyo may kabilisan rin po itong tumakbo. Kinabahan po ako agad noon. At nung tinanong ko nga po yung nanay ko, ang sinasabi lang po nila noon, hindi raw ordinaryong tao si Rebecca. Dahil isa raw pong aswang si Rebecca. Nagtanong po ako noon kung bakit. At agad na ipinakita sa akin ng kapatid ko ang hita ng sanggol ko palang na pamangkin. Nagdurugo po yon. At merong sugat na parang marka ng bunganga. Yung tipong nagmarka talaga ang mga ngipin. Iyak din po ng iyak ang bata habang yung nanay ko naman po ay meron na pong dinikdik na bawang para ilagay po doon sa sugat. Ayon po sa kapatid ko, gumamit lang daw siya ng kubeta at iniwan kay Rebecca ang anak niya. Ngunit pagbalik daw po nito, nakita daw talaga niya sa akto na sinusubukan ng lapain ni Rebecca ang hita ng aking pamangkin. Yung itsura daw nito ibang-iba na. Naglalaway daw at nanlilisik daw yung mga mata habang nakadapa sa mahigaan kung saan nakahiga ang aking pamangkin. Doon po banda sa may division po ng kwarto, malapit lang po sa may pinto. May nakasabit po doon na itak na sinadya po talagang ilagay doon, lalo at meron nga po kaming sanggol. Nung kinuha daw yun ng kapatid ko, agad daw na nagmamadaling tumalon sa bintana si Rebecca. Yung nakakatakot po doon, may kataasan po yung bintana na yon. Dahil medyo mataas po yung silong ng bahay namin. Mabuti na lang po at hindi daw nun tinangay ang sanggol bago ito tumakas. Yung kinalalagyan po ng bahay namin noon, nakahiwalay talaga sa ibang mga pamamahay. Kaya wala ring nakarinig agad nung sumisigaw sila ng tulong. Maswerte pa po noon at nagkataong nakauwi na rin ako. Nung gabi na iyon, dinala nga po namin sa albularyo ang aking pamangkin. Sinamahan ko po sila nanay at ang aking kapatid. At maswerte na lang daw po at naabutan pa agad bago pa magawa ni Rebecca ang kanyang gustong gawin. Ang sabi ng albularyo, marahil ay hindi na raw nakapagpigil dahil bilog ang buwan ng gabing yon. At tigdalamburin po noon. Kaya malamang ay nangangati na raw yung aswang
at nais ng makapangbiktima. Nung sumunod po na araw, agad po naming pinuntahan ni kumpare ang bahay ni Rebecca. May dala akong itak noon at meron namang dalang baril si kumpare. Pero pagdating po namin doon, napakagulo na po ng bahay ni Rebecca. Nagkalat po yung mga damit at ang mga gamit. At ang pinaka hindi ko po makakalimutan sa lahat, meron nga pong nakapatong na papel sa mesa na meron pong nakasulat. Sulat kamay po yun ni Rebecca na humihingi po ng pasensya at hindi raw niya sinasadya. Marami pang nakasulat doon, pero hindi ko na po pwedeng banggitin pa yung iba doon. Dahil po doon, pinili na lang po namin na wag nang ipagkalat pa, lalo at wala na rin po kaming mapapala. Dahil ayon po doon sa sulat, hindi na raw siya babalik pa kahit kailan sa lugar namin. Meron pa po siyang mga sinabi doon na nagkumbinsi po sa akin para hindi na po ipagkalat pa sa baryo namin. Tumanda na lang nga po ako at nagkaroon ng sariling pamilya, pero ni minsan po, hindi na namin nakita pang muli si Rebecca. Nagkamali ako noon at hindi ako nakinig dahil gusto ko po talaga siya. Katunayan, minahal ko na nga po ito. Minsan ay kailangan talaga nating matuto sa mga bagay sa paraan na medyo mahirap. Ganon talaga ang buhay. Hanggang dito na lang din po ito. At maraming salamat po sa inyong mga nakikinig. Paalam. Ako po ay taga Zamboanga. Tulad ng kadalasan sa mga sender po dito, hindi ko na rin po sasabihin kung saan mismo. Basta sakop po ng Zamboanga. Taong 1882 nangyari itong kwento ko. Kung bakit ko po naalala yung mismong taon, ay dahil huling taon ko na rin po yon sa high school. Isa po akong kasambahay, pero hindi naman po yung tipo na lahat ng mga gawain ng isang katulong ay ginagawa ko. Mababait po kasi yung mga naging amo ko, kaya pinag-aral po nila ako habang nagtatrabaho ako sa kanila. Bale, kung ano lang po yung magawa ko pagkagaling sa eskwelahan, yun lang din po yung inoobliga po nila sa akin. Kapag wala naman po akong pasok, doon na lang po ako bumabawi. Madalas din po nila akong tanungin noon kung nakapag-review na daw ba ako, bago nila ako utusang gawin ng isang bagay na medyo kailangan talaga ng mahabang oras. Tulad ng paglilinis ng buong bahay at iba pa. Utang ko po sa kanila ang pagtatapos ko ng high school noon. Pero sa huling taon ng pananatili ko sa kanila, may mga naranasan po akong kakaiba. Mga bagay na syempre ayoko na pong maranasan pang muli. Yung bahay po nila ay nasa gitna po ng isang malawak na bakuran. Medyo may kaya po yung pamilya kaya ganon. Bale pagpasok po ng kanilang gate, maglalakad ka pa po talaga ng mga ilang metro bago yung kanilang bahay. At sa likod po ng kanilang bahay, mas malawak pa po talaga. May bakod na nakapalibot doon at maraming punong kahoy sa paligid ng bahay. May ilang puno ng mangga, suha at kung ano-ano pa. Isang araw ay inutusan po ako ni Ate Perla, yung amo ko, na bumili po ng tela doon sa bayan. Mahilig po kasi itong manahi. Parang libangan lang din po nito. Sinabihan na rin po niya akong bumili ako ng mga gulay at prutas kung may makita akong nagtitinda. Hindi po kasi araw-araw na may nagtitinda doon ng gulay at prutas. Meron pong mga araw talaga na wala o kakaunti lang din. Noong araw po ito Ngayon po kasi ay napakarami ng nagtitinda. Maswerte naman po at nung araw po na iyon, pagkatapos ko pong bilhin yung tela, may nakita naman po akong nagtitinda ng gulay at prutas. Naglatag lang ito doon sa gilid ng kalsada. Sa totoo lang po, parang nung araw lang din po na iyon ko nakita yung matandang nagtitinda. Agad nga po akong bumili noon.
Pumili po ako ng gulay at binayaran ko na po agad. Nakita ko po yung mangga kaya nagtanong rin po ako kung magkano. Yung mga puno po kasi ng mangga noon sa may bakura nila Ate Perla, hindi pa po namumunga. Nung pumipili na po ako, bigla pong kumuha ng supot yung matandang nagtitinda at siya na raw po mismo yung pipili. Dahil meron daw siyang itinago na talagang matatamis daw. Hinog na rin daw kaya pwedeng-pwede na naming kainin agad. Yung nakadisplay po kasi na nakalatag, medyo berde pa po yung kulay. Yung tipong kailangan pa pong pahinugin ng konti. Natuwa naman po ako at nagpasalamat at bumili po ako ng 2 kilo. Pagkatapos po nun, binitbit ko na po yung basket ko at umuwi na nga po ako noon. Pagdating ko naman po noon sa bahay, agad po akong minadaling pinapunta ni Ate Perla doon sa bahay ng kanyang kapatid. Nandoon na raw si Kuya Ray, yung kanyang asawa, at yung kaisa-isa nilang anak na noon ay maliit pa. Namatay daw po kasi yung asawa ng kapatid ni Ate Perla. Kaya sumabay na po ako sa kanya noon para tumulong sa paglilinis ng paligid at ng bahay dahil magkakaroon nga po ng lamay doon. Yung mga pinamili ko po, inilapag ko na lang po muna doon sa kusina at nagmadali na nga po kaming umalis ni Ate Perla. Medyo marami po kaming ginawa noon at dahil namatayan nga po yung kapatid ni Ate Perla, siyempre hindi naman po niya ito pwedeng iwan. Pati po ako noon pinakausapan po ni ate na doon na rin po muna matulog ng gabing yon. Nagpalipas nga po kami ng isang gabi doon. Pag uwi po namin kinabukasan, mga bandang 11:00 na po yata ng umaga noon. Meron pa namang oras kaya inutusan po ako noon ni Ate Perla na magluto na para sa tanghalian. Agad po akong pumunta sa kusina para lutuin yung mga gulay na pinabili sa akin. Pero talagang napasigaw po ako noon sa pagkabigla nang makita kong yung binili ko pong mangga, lahat po yon nangingitim na. Yung tipong nabubulok na po at meron ng mga uod. Nakakabigla po yon lalo at isang araw pa lang po yung lumipas. Agad ko pong tinawag sila ate at maging siya po, gulat na gulat din po. Dahil nakita naman po niya yon nung bagong bili ko pa po yon. Hindi nga lang po namin nakain dahil nagmadali po kaming umalis. Nung tinignan po naming mabuti yon, talagang nakakasuka po yon. Tinanong po ako agad ni Kuya Ray noon kung kanino ako nakabili. Inilarawan ko po sa kanila yung matanda at maging sila, hindi po nila kilala yung matanda. Yung mga gulay ay okay naman po pero dahil po sa nangyari sa mangga, nagdesisyon po kami noon na hindi na rin po kainin yung mga gulay. Ang ginawa po namin, sinamahan ko po si Kuya Ray doon sa bayan para puntahan po yung mismong matanda. Nagdala pa nga po kami ng ilan sa mga inuuod na pong prutas. Talagang minadali po naming balikan yon. Hindi ko alam ang dahilan noon pero galit na galit po si Kuya Ray. Yun bang tipo na parang meron po itong alam na hindi niya sinasabi sa akin tungkol po doon sa nangyari sa prutas. Pagdating po namin doon, nandun pa rin po yung matanda sa kanyang pwesto kung saan po ako bumili sa kanya. Nang makita pa lang po nito kami na nagmamadaling lumapit sa kanya, bigla po itong nagtalokbong ng tela sa kanyang ulo na waring tinatakpan po nito yung kanyang mukha. Pero agad ko po siyang tinawag sabay patakbo po kaming lumapit ni Kuya Ray. Pagkalapit po namin, agad pong pinakita ni Kuya sa kanya yung supot na may laman pong nangingitim ng mga prutas na talagang nabubulok na po at meron ng mga uod. Ano bang ibig sabihin nito? Kahapon lang binili ito sa'yo, tapos nagkaganito. At ano yung maitim na mga uod? Alam mo, duda ako sa'yo matanda. Aswang ka, no? Magkakasunod pa pong tanong noon ni Kuya Ray. Pero ang hindi ko po inaasahan sa lahat, itinanggi pa po noon ng matanda na nakabili ako sa kanya ng prutas.
Ang sabi po niya wala daw siyang maalala na bumili ako sa kanya. At mas lalong hindi raw po siya aswang. Nagtinginan po noon ang ibang mga nandoon po banda. Hinamon po siya ni kuya na magtatawag kami ng albularyo para patunayan yon. At kung totoo nga yung kanyang mga sinasabi, ay wag itong umalis doon para magkaalaman na. Pero ang sabi naman po ng matanda ay hindi na raw kailangan dahil aalis na raw siya doon. Doon na po nagalit si Kuya Ray noon. Kaya yung supot po na may lamang nabubulok ng prutas, na pinilit pa nga pong dalhin ni Kuya kahit hindi kaaya-aya yung amoy, itinapon po ni Kuya sa may malapit na basurahan. Ngunit hindi niya po naibato ng maayos yon kaya nakita pa po ng ibang mga tao na nagkalat pa nga po yung iba. Nung ginawa po yun ni Kuya, hindi po maipaliwanag yung itsura noon ng matanda. Talagang nanlilisik po yung tingin nito sa amin ni Kuya. At ang sabi po niya ay pagbabayaran daw po namin yon. Pero umalis na po kami pagkatapos nun. At ang sabi po ni Kuya Ray, kung may isa raw po sa amin na nakakain nun, siguradong mahahawaan daw ng pagkaswang. Maliban na lang kung maagapan daw po agad. Dinaya lang daw ng matanda ang aming mga paningin. At hindi naman talaga mangga yung kanyang ibinenta sa akin. Kahit nga raw yung nabubulok daw na prutas sa paningin namin, baka laman na raw pala ng tao. Paano na lang daw kung nakain namin yon mismo? Nung gumabi na po nung araw na yon, ayoko po sanang sumama kila Ate Perla doon sa lamay pero natakot naman po akong maiwan mag-isa noon dahil nga po sa mga nangyari. Bandang 11:00 po, kakaunti na lang po yung tao doon sa lamay. Nagulat po ako noon dahil yung nagtitirang naglalarong mga kabataan, bigla na lamang pong nagsigawan. Dahil may gumagapang daw sa itaas ng bubong. Nakaupo po ako noon sa labas at yung bubong po na nasa likuran ko, yung kanilang itinuturo. Bigla pong inilawan yon ng isa po sa mga natirang nagsusugal. At naabutan pa po talaga ng bahagya ng ilaw ang isa pong nilalang na gumagapang papunta doon sa kabilang side po ng bubong. Yung mga tao po na natira, syempre, nagsigawan po lahat ng makita po yon. Ang sabi po ng mga batang nakakita, sa akin daw talaga nakatingin yung nilalang habang gumagapang siya roon sa taas ng bubong. Yung mga kalalakihan po noon kanya-kanyang bitbit ng pwedeng armas at pinaghahanap po nila sa likod ng bahay. Hinalugog po nila doon banda. Pati nga po yung amo ko syempre napalabas din po. Inutusan pa po ako noon ni ate na bantayan muna ang kanilang anak doon sa loob, lalo at maliit pa nga po ito. Nagsisimula pa lang nga pong maglakad. Tumakbo po ako noon agad doon po sa kwarto, lalo at natatakot na nga po ako doon sa labas. Hindi ko naman po inaasahan noon, Sir Dan, na pagdating ko po sa kwarto, naabutan ko po ang isang aswang. Nakatingin at lalapit na po sana sa anak po ni Ate Perla, na noon ay nakahiga lang po at mahimbing na natutulog. Yung balat po ng nilalang, purong-purong itim po. Mahaba yung buhok at payat na payat po yung pangangatawan. Pero halatang babae po yon base po sa kanyang anyo. Nakabuka lang po yung bunganga po nun habang nakatingin po sa bata. At yung laway po nun ay patuloy pong tumutulo. Talagang kukunin po niya sana yung bata, Sir Dan. Pero nasa may bintana pa lang po ito banda, na parang nung naabutan ko po ito ay kakapasok lang din po niya doon sa kwarto. Agad po akong napasigaw noon. Wala dyan sa labas. Nandito siya sa loob. Sigaw ko po noon sabay binato ko po sa kanya yung lalagyan po ng mga gamit ng bata dahil po sa sobrang kaba ko po. At agad nga po akong tumakbo sa higaan para kunin po yung bata.
Nung tignan po ako ng aswang, Sir Dan, kulang na lang po ay patayin po ako nito sa punto po na yon mismo. Pero yung flashlight po ng mga tao sa labas, doon na po agad nakatutok sa bintana ng kwarto. Nahalatang nagtakbuhan po sila papunta doon noong sumigaw nga po ako. Natakot din po siguro yung aswang dahil talagang maaabutan po siya ng mga kalalakihan. Kaya umakyat po ito patalon doon sa kabilang kwarto dahil isang division lang nga po yung pagitan na gawa pa sa plywood. Nagkataon naman po na walang tao doon sa kabilang kwarto noon dahil naglabasan nga po lahat. Nung nakapasok na po yung mga kalalakihan sa loob ng bahay, agad po akong sumigaw na nasa kabilang kwarto na siya. Ang narinig ko lang po noon ay yung sigaw po ng ibang kalalakihan na naunang pumasok doon sa kwarto na nag-anyong pusa ng araw po yung aswang. Naabutan pa nga daw po nila na may pusang kulay itim na tumatakbo sa itaas ng pader bago daw yon tumalon palabas ng bahay. Umiiyak po ng umiiyak noon yung bata habang hawak-hawak ko po ito. Sinubukan pa pong habulin ng mga kalalakihan pero wala na po yon. Grabe rin po yung iyak ko noon dahil po sa takot. Pati nga po si Ate Perla, grabe po yung pasalamat sa akin. Simula po noon, yung mga kalalakihan po kapag gabi nagbabantay po hanggang nailibing nga po yung asawa ng kapatid ni Ate Perla. Nagpagawa rin po ng proteksyon noon si Kuya Ray para po sa aming lahat. Ilang beses po naming binantayan kung magtitinda ba ulit ng gulay yung matanda doon, pero wala na po talaga. Ang nakapagtataka pa po, wala rin pong nakakakilala sa matanda po na yon. Dito na rin po ito nagtatapos at maraming salamat po. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito kay Miss Dimples Yumi, Persigas Ralph, Arlene Besa, Melanie Pasion, Marilyn Malubago, Neymar Lanza, Maria Teresa Galima, Christine Funny Videos, Emeline Francisco, J. Palo, Christian Asidelio, Ebka Pabiliano, Mark Francis Belleza, Babiong Sueco, Yancy Fulay, Dere Lokbina, Jack Losada, Ren Pakibas, Aya Flores, Solomon De Loviar, Pam Robles, Vic Kalingkang, Maria Cristina Yoshihara, Rexy Jane Aquino, Resi Madrid, AJ Grande, Merijoy Diplomo. Siyempre, shoutout sa iyo Brad Dance Paruhinog, Jonalyn Rindon, Sherwin, May Catherine Villarosa, Rachel Kimpo, Kiana Carmela Basanyes, Narcel Guanzon, Arsunsil Maricel, Lod Sonyo, Luke Ayaw at Justin Krasket. Salamat po at shoutout po sa inyo. Ako man ay isa rin po sa masugid mong tagapakinig. Kaya ako naisip na magpadala na rin po ng sarili kong kwento. Na naranasan ko rin po mismo noong ako ay binata pa lamang. Dito sa Palawan nangyari itong kwento ko po na ito. Noong ako ay mga nasa 19 na taong gulang pa lamang. Mga taong 1993 po nang mangyari ito. Ang hilig ko pong magpunta sa kung saan noon kasama ang mga barkada ko. Madalas po na gabi po kami naglalakwatsa. Marami pang mga lugar sa Palawan noon na walang masyadong mga tao o mga bahay. Kahit hanggang ngayon pa rin naman, pero kumbaga malayong malayo na po sa dati. Siyempre, hindi ko na rin po sasabihin sa inyo kung saang lugar po mismo. Basta sakop po ng Palawan. Masaya po talaga nung araw nung bata pa po kami. Siyempre, wala pa pong masyadong problema. At puro kasiyahan pa po ang iniisip. Lakwatsa dito, inom doon. Ganun lang po ang buhay ko noon. Kung hindi naglalaro at dumadayo ng basketball sa kung saan-saan. Ibang basketball naman po ang pinagkakaabalahan. Alam niyo na po siguro yan. Aminadong babaero po ako noong araw. Maraming nililigawan at pinagsasabay-sabay din po ang mga babae. Kung pwedeng makascore nako, mas okay. Ganon po yung nasa utak ko noon. Oo na, alam ko. Mali yun at pinagsisihan ko na rin po naman yon. Lahat po ng panlolokong ginawa ko sa mga babae.
Talagang pinagsisihan ko po. Nagbago naman din po ako siyempre. Lalo na po nung umibig po talaga ako sa asawa ko at nagpakasal. Isang araw po noon, nakifiesta po kami sa kamag-anak nila Noel at Natoy. Hindi mga tunay na pangalan pero magkapatid po sila na matalik ko po talagang kaibigan pareho. Niyaya po nila akong sumama noon at ang sabi po nila, uuwi naman daw kami kahit abutin na ng hating gabi. Usapan din po namin noon na hindi po kami iinom talaga, lalo at mahaba-habang biyahe ang gagawin namin sakay ng motor. Medyo may kalayuan po kasi ang lugar ng kamag-anak po nila. Pero dahil may motor po kami, ay nagdesisyon po kami na ituloy po yon. Lalo at hindi pa ako nakapunta sa lugar na yon kaya syempre interesado din po ako. Basta't ang usapan, hindi kami matutulog doon dahil gagamitin pa ng tatay ko yung motor kinabukasan. Maaga pa po kasing umaalis ang tatay ko sa umaga. Bago pa po sumikat yung araw, aalis na po siya. 5:00 po ng hapon kami umalis noon. Bale, gabi na po kami makakarating doon sa kamag-anak po ng mga barkada ko. Lalo at mahigit 1 oras din po yung biyahe. Marami pa po kasing parte noon sa mga daan na hindi pa po sementado. Lubak-lubak pa po talaga sa ibang parte. Lalo at medyo papasok po ang lugar ng kamag-anak po nila Noel. Ako po ang driver ng motor syempre. Habang nakaangkas naman po sila sa akin, binilisan ko naman po ang pagpapatakbo syempre. Lalo at kaunti lang din po ang mga sasakyan noong araw. Pero 2 beses din po kaming tumigil dahil medyo pumapalya po yung motor. May kalumaan na rin po kasi yon. Dahil segunda mano lang po yon na nabili po ng tatay ko sa kaibigan din po nito. Medyo nalito po kami noon sa daan papunta doon. Dahil marami pong pasikot-sikot. At yung ibang mga pangalan po ng lugar sa mga boundary at arko, burado na po. Kaya kailangan pa po naming magtanong-tanong. Ang problema, kakaunti lang nga po ang pamamahay sa daan po doon. Talagang mahaba-habang biyahe po kasi yon. Mabuti na lang po. At kahit papaano ay pamilyar naman po si Noel sa lugar. Dahil syempre, nakapunta na rin po ito doon. Pagdating po namin doon, syempre, gabi na rin po. Pero ang matindi po doon, tapos na po pala ang fiesta nung pumunta po kami doon. Araw po kasi yon ng linggo. At abala daw ang mga pari, syempre sa araw ng linggo. Kaya bago daw ang kafiestahan, nagkasundo daw sila na para hindi maging alanganin sa mga paring nagmimisa. Nilipat daw nila sa Sabado, yung mismong araw ng selebrasyon ng taon po na ito. Linggo po kami pumunta dahil hindi naman po namin alam na ganun po yung nangyari. Tawang-tawa po kaming lahat noon dahil sa layo po ng aming biyahe at ginabi na rin po kami. Tapos na po pala yung fiesta at nahuli kami ng 1 araw. Pero dahil marami pa namang natira na ininit-init na lang din nilang mga putahe, kumain pa rin po kami noon syempre. Tamang kwentuhan na rin po. At uminom pa rin po noon sila Natoy at Noel ng beer. Hindi naman sila nagpalasing syempre. Ako naman ay hindi talaga uminom ng kahit 1 bote. Mabilis po kasi akong tamaan. At magmamaneho pa po ako pauwi. Kaya hindi na po talaga ako nagabalang kumuha kahit 1 bote. Masaya naman po ako noon dahil may mga bagong nakilala at bagong lugar din po sa Palawan na napuntahan. Pinabaunan pa po kami ng mga putahe noon ng tita po nila Noel. Naglibot-libot lang po kami sandali doon po sa may palaisdaan sa likod ng bahay. At pagkatapos po noon, nagpaalam na rin po kaming umalis. Bandang 11:00 na po ng gabi noon. Dahil medyo nawili din po kami,
sa kwentuhan habang kumakain. Baka isipin niyo po na doon sa bahay ng tita nila Noel nangyari ang kababalaghan ha. Pero sa aming pag-uwi na po, may nangyaring kababalaghan. Sa gitna po ng daan, tumirik po yung motor na sinasakyan po namin. Ako po, marunong lang po akong mag-drive. Pero hindi po ako marunong mag-ayos kapag nasisiraan. Wala din po akong masyadong ideya noon sa mga simpleng pag-aayos kapag nagkakaaberya. Kaya wala po kaming napagpilian noon, kundi magsalitan sa pagtutulak ng motor habang patuloy kaming naglalakad pa uwi. Alanganin na rin po talaga kasing bumalik. Dahil na rin po siguro sa pagod namin sa salitang pagtutulak. Dahil malayo po talaga yon. Nalito na po talaga kami noon sa kung saan nababanda ang daang tinatahak namin. Magkaiba po kasi ng pagkakaalala si Noel at Natoy kung saan ba talaga ang tamang daan. Kaya talagang nakakalito po yon. Yung amin pong sinunod ay yung daan pong sinasabi ni Noel. Pero yung daan po na yung tinahak namin, parang ibang daan na po talaga. Medyo nag-away pa po noon ang dalawa. Siyempre, nagkasisihan. May mga pagkain naman po sana kaming dala. Pero busog naman po kami noon. At tubig sanang maiinom ang kailangan po namin noon. Kaya ang ginawa po namin, iniwan muna namin ang motor sa gilid ng daan para maghanap ng bahay na mapagtatanungan. Umahingan man lang po ng tubig na maiinom. Lalo at uhaw na rin po kaming tatlo noon. Sa ilang minutong paglalakad, may nakita kaming kubo sa may gilid ng daan. Sa unahan po noon ay meron naman pong mga bahay pero ilang metro pa po ang distansya. Siyempre una po naming pinuntahan ang kubo. Pero nakailang katok pa po kami. At nakailang tawag na rin kung may tao ba doon pero wala po talagang sumasagot. Balak po naming pumunta na lang sa mga bahay sa hindi kalayuan pero napaupo muna kami sa mahabang upuan sa gilid ng kubo dahil na rin po sa pagod. Nagulat na lang po kami nung pwersahang buksan ni Noel ang pinto ng kubo na hindi naman po matibay ang pagkakagawa. Kaya agad pong nabuksan ang pinto. Sabay kuha po niya ng lighter sa kanyang bulsa at naghanap po siya ng tubig doon sa loob. Meron naman pong tapayan doon ng tubig. Yung tipong parang makalumang banga. Kumuha po siya agad doon ng tubig. Sabay ininom po yon. Noong sinabi po nito na mukhang malinis naman daw, hindi na rin po kami nakatiis noon. At uminom na rin po kami ng tubig. Dahil na rin po sa uhaw namin. Pagkatapos po nun, lumabas na rin po kami sa kubo. Doon na po may matandang dumating sa harapan po namin. Anong ginagawa nyo sa bahay ko? Pwersahan yung binuksan. Tanong pa po nito sa amin. Agad naman po akong nagpaliwanag at humingi po ng tawad. Pero hindi pa man po ako tapos magsalita. Galit na po ang matanda. Ngunit sa punto po na yon, gumawa po ulit ng isang malaking pagkakamali si Noel. Agad ba naman niyang itinulak ang matanda? Medyo maikli po kasi talaga ang kanyang pasensya. Na kahit siya na po ang may kasalanan, mas nauna pa po itong nagalit. Nung tinulak po niya ang matanda at napaupo po ito sa lupa, nagulat na lamang po kami noon nung nag-aangil po bigla yung matanda habang nakayuko po ito sa lupa at nakaupo. Pagtingala po nito sa amin, laking gulat po namin, Sir Dan. Nung unti-unti na pong nagbabago ang itsura po nito. Yung tipong sa mismong harapan po namin, nakikita po naming parang nagpapalit po ito ng ngipin. Dahil yung mga ngipin po nito, unti-unti pong humahaba ang mga pangil.
Yung mga mata po bigla pong nanlisik at talagang galit na galit po yung matanda habang naglalaway. Nung akmang tatayo na po ito, nakakahiyaman pong sabihin pero yung pagkaripas po ng takbo, yung una naming ginawa. 3 pa po kami noon pero naunahan po kami ng takot sa nangyari po sa itsura ng matanda. Agad po naming tinungo ang mga kabahayan na ilang metro lamang po ang layo mula doon. Habang sigaw po kami ng sigaw ng tulong, hindi na po kami sa daan tumatakbo noon, kundi sa may damuhan. Para marating po agad namin ang ilang bahay malapit doon. Nung nilingon ko po yon, labis po akong nagtaka. Dahil wala na po roon ang matanda at sa halip, meron pong isang malaking hayop na humahabol sa amin. Si Noel po noon yung nasa hulihan dahil siya po yung pinakamabagal tumakbo. Nung malapit na po kami sa mga bahay, at nakita ko pong parang may nagsindi po ng gasera doon sa isang bahay na alam ko pong nagising. Binilisan pa po namin ang pagtakbo. Ngunit kasabay po nun, nung nilingon ko po ulit, ay naabutan na po ng hayop si Noel. Malapit na po sana kami, pero sandali po akong natigilan nung nakita po mismo ng mga mata ko na hinila po si Noel sa paa ng hayop po na yon na alam naman po naming yung matandang aswang. Hindi ko po alam noon, pero imbis na tumakbo para tulungan siya, mas inuna ko pong tumakbo doon papunta sa bahay para humingi po ng tulong. Kumuha ng armas o anuman. Habang agad naman pong bumalik si Natoy para tulungan po ang kanyang kuya. Tulong! Tulong! Sigaw ko pa po noon habang kinakatok ng pagkalakas-lakas ang bahay po na yon. Meron pong isang babae na agad pong nagbukas ng pinto. May dala po itong flashlight, ngunit bago pa man po ako makapagpaliwanag, tumakbo po ito agad sa may damuhan sa direksyon kung saan tumakbo pabalik si Natoy. Lolo, huwag niyo pong gawin yan. Mapapahama ka lang po kapag ginawa mo yan. Sigaw pa po nito noon. At nung sumunod po ako ng takbo papunta rin doon, naabutan po naming lahat na kinakausap po ng dalaga yung hayop po na yon. Habang wala naman pong malay na nakahiga sa may damuhan si Noel, malapit lang po doon sa hayop. Saglit lang pong ginawa yun ng dalaga at parang naniwala po sa kanya yung hayop po na yon. Sabay agad po yung umalis. Nagtataka man po kami noon, agad po naming binuhat si Noel at dinala po namin sa bahay ng babaeng yon. Marami po kaming tanong noon pero ang paulit-ulit lang pong sinasabi ng dalaga, hindi daw masama ang kanyang lolo. Nung nagtanong po ako kung yung lolo ba niya yung hayop at kung isa nga ba itong aswang, hindi po sumagot yung babaeng yon. Pero sapat na po ang kanyang mga tingin para kumpirmahin po yon. Ang sabi po nito sa amin, bilang kabayaran daw sa kanyang pagtulong, huwag na daw kaming magkwento, lalo at hindi naman daw talaga masama ang lolo nito. At kami naman daw pala ang may kasalanan. Magkakamag-anak daw po pala sila doon, pero ang sabi niya, yung lolo lang daw po nila yung kakaiba, pero hindi daw yon masama. Siguro ang ibig niya pong sabihin, yung kanyang lolo lang naman yung aswang, pero syempre, wala na pong paraan para malaman yon. Pinapuntahan po ng babae sa kanyang 2 kapatid yung motor po namin. Inayos po nila yon. At saktong nagkamalay na rin po si Noel na kami na lang din po ang nagpaliwanag. Nanginginig po si Noel noon sa takot at hingi po ito ng hingi ng tawad. Ginamot po ng babae yung sugat po nito sa paa dahil nga sa paghilang ginawa sa kanya. Nung maayos na po yung motor at tinuro na po ng babae kung saan kami dapat dumaan, kahit madaling araw na po, hindi po kami nag-aksaya ng panahon.
at agad po kaming umalis doon. Laking pasalamat ko po noon sa babae, Sir Dan. Pero hindi ko po talaga alam kung totoo nga ba ang sabi nito na hindi masamang aswang ang kanyang lolo. Kung iisipin po kasi, kami naman din po talaga ang may kasalanan, lalo na po si Noel. Maswerte na lang po kami noon at yun lang po ang inabot namin. At nabuhay pa po ako at ang mga kaibigan ko para maikwento po ito sa inyo. Pamilya lang po namin ang napagsabihan namin tungkol doon. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at salamat po.